po si Gloria Tamaw. Galing po ako sa Sitio Waluidang. Noong July 28 ay nakaalis kami doon dahil sa hindi na inaasahan na pangyayari sa barilan doon sa aming area. Simula noon na parang naging kawawa ang kalagayan namin dahil paakyat, pababa lang kami papunta sa aming mga area para makatanim kami sa aming mga farm dahil para mabuhay lang kami ng maayos. Araw ng linggo kasi yun na nasa simbahan kami, hindi namin alam na ganun ang mga pangyayari. Bigla may putukan, tumisigaw na yung mga tao, sabi nila may barilan sa kabila. Tapos sa amin talaga nakatama yung mga baril, yung mga bala. Maya-maya nandyan na talaga sa aming mga area, hindi na kami pwede makaalis dahil nandyan na yung putukan. Pero sa awa ng Diyos, dahil talagang malaki talagang pananampalataya namin sa Panginoon, ay wala talagang natamaan kahit isa. Pero ang mga naging kawawa, yung mga kabuhayan namin, mga manok namin, mga baboy namin pinatay nila, yung mga solar, mga radyo ng mga anak namin ay dala talaga nila. Walang naiwan, yung mga naiwan namin sa mga bahay namin ay dala talaga nila. Hindi din namin alam kung anong mga rebuilding yun. Kasi biglaan din kaming umalis dahil nandyan na yung putok. Kaya pagbaba namin dito, alam namin na dito na kami sa Kokob na wala na kaming kamalay-malay anong nangyari doon sa aming mga area. Pinuntahan pa kami ni Mayor dito na pauwiin. Ginawa naming umuwi doon. Ilang araw lang kami doon na 2 araw yata doon na kami nakatulog. Hindi kami nakatulog sa aming bahay. Kasi yung mga ilawan, yung mga light, nandyan palagi sa mga area namin. Kaya humanap kami ng dyan sa mga kadamuhan na gumawa kami ng kubo-kubo. Pero ang natiis lang namin doon sa mga kadamuhan, 2 gabi lang po. Doon kami at bumalik naman dito sa Kokob. Upang maayos yung tulog namin kasi mga anak namin, yung mga apo namin, ay yun ang inaalaala namin kung baka makahanap pa sila ng sakit doon sa mga kadamuhan.
Di ngayon, sir, pagka-uwi namin doon sa farm, hindi mag 1 week, nandyan naman yung putukan. Tapos nandyan naman lahat yung mga sigawan ng mga evacuees na sumusunod na rin kami. Kasi kung kami lang man din ang magpaiwan doon sa aming farm, sir, o paano na kung kami na lang din ang hindi umayaw na umalis doon, baka kami yung magiging biktima. Di yun, sabi ng mga barangay official, lahat na ba ng mga evacuees nandito na, kasi tinicheck talaga kami yan, bawat yan, minomonitor talaga kami dito sa evacuees, sir. Push yun na, sabi nila sa amin, lahat na ba nandito na lahat yung mga evacuees, kasi minsan yan, sir, nahihirapan talaga kami, minsan baha talaga itong tubig. Minsan may nag-rescue yan sa amin, mga kabayo na nagsasalubong sa amin, nahirapan talaga kami sa sitwasyon namin. Pus pinipilit namin na, sabi nila noon kasi nagsabay talaga ang COVID sa Gira, sir. Sabi nila bawal talaga ang dyan sa tupok-tupok na bahay, pero pinipilit na lang namin, sir, kasi baka doon lang din kami maligtas. Yung hayop gani namin, sir, sa totoo lang, ilang hayop na lang naiwan sa amin, isang manok na lang ang natira, kasi minsan yan maiwan, mawala, hindi na namin alam kung ano. Tapos isang kalabaw na lang ang natira sa amin pamumuhay, yun na lang ang pag-asa namin sa amin pamumuhay, sir. Ang aming hingiin talaga, sir, yung mayroon talaga mag-support sa amin na gobyerno na mabantayan talaga kami ng maayos, tapos para maka-maintain talaga kami sa aming farm. Kasi ang takot talaga nadala-dala namin, hindi lang biro, sir, parang kung nalukdo na namin yung langit kung oras na nandyan naman yung putukan. Sabi ko, yung parang ngayon lang kami nakaranas ng mga ganun ba, yung ganun nga mga sitwasyon, kasi sa tagal-tagal ng mga inuno dito, hindi talaga nila naranasan yung mga ganun mga sitwasyon ba, kaya parang ignorante kami. Pus halos yung mga anak namin, dati na mga anak namin yung pigado sa pag-eskwela, kay medyo din sa financial, pus madagdagan pa talaga yung aming sitwasyon nga, hindi talaga maganda yung ganun mga kaya yun ang kuan namin talaga, hiningi talaga, sir po. Yun lang po. Ako po si Arian Tamaw, galing sa Sitio Walaw Idang. Kaya po kami nagpunta dito dahil sa bakbakan yung noong July 28, 2019. Malapit na kami mag 2 years. Wala pang pagbabago yung nangyari sa amin. Hanap buhay namin dito yung mga mag-arawan lang. 5 anak ko, tapos kami 2, 7. Kulang talaga yung hanap buhay namin na 120. Wala talaga. Ang gusto namin, ma-fishful. Gusto namin mag-uwi na talaga sa aming lugar. Ano po pag sabihin ng gobyerno na hindi nila pwedeng lagyan doon ng sundalo? Hintayin nyo pa bang na may sundalo bago kayo babalik? O pag wala nang, hindi na magbigay ng sundalo, pipilitin nyo bang bumalik, halimbawa? Wala nang choice. Mag-uwi talaga kami doon, sir, kasi Kahit magulo? kahit anong na lang, bahala na lang ang Diyos sa amin kung kasi wala talaga kaming kung ganito lang kami. May mga anak pa kami na nag-aaral. Ang anak ko na mag-grade 8 na, tapos yung mga pangalawa, wala talaga kung ganito lang kami. Ko po'y lubos na magpapasalamat sa inyo. Bago ako magsalita tungkol sa sitwasyon namin, ako po'y nagpakilala sa inyo. Ako po ay isang katutubong lambangan. Sa amin yung father, para bang ang lupa ay walang halaga sa amin. Pagkaalam namin sa lupa, mataniman namin ng palay, mataniman ng mais, kung iba't ibang mga kabuhayan, yan ang pagkaalam namin sa lupa. Kaya sa panahon namin ngayon, medyo nalagay kami sa alanganin. Kasi kung tungkol sa kaso ng lupa, kasi ang ugat nitong kaguluhan ay galing sa lupa. Ang lupa, kung isipin natin, napakalawak ang lupa. Ngayon ay biniwit na. Biniwit ang lupa dahil ang populasyon ng tao ay marami. Biniwit ang lupa dahil nga sa mga ibang lugar, doon na nanirahan ng iba sa mga kan. Kasi ubos na ng mga mayayamang tao na bili ang lupa. Hindi ko sinisisi yung ibang tribo na pumasok dito kasi wala naman din sila malagyan na trabaho doon sa kanilang pinanggalingan. Kaya sana ang ibang tao pumasok dito dahil wala na rin sila kabuhayan doon sa kanilang lugar.
kami mga katutubo, para bang na-ignorante kami. Dahil iba-ibang tao, malabas, may labas na titulo, may mga numero ang lupa, doon kami nalito para na hindi namin alam. Ang lupa pala, yan lang yan numero. Nasamantalang kami, hindi namin alam ang lupa ay may numero. Itong mga putukan, minsan dito, at saka dyan sa ano. May mga kasi ang nangyari sa amin pa rin ngayon. Kaming mga IP, na parte kaming 3 parte. May pumapabor sa Muslim, may hindi pumapabor. May pumapabor sa Christian, may hindi pumapabor. May pumapabor sa IP, may hindi pumapabor. 3 parte kami. Parte-parte kami. Kaya yan ang isang problema ngayon. Kung minsan may putukan dyan, sabi ng mga taga doon, hindi kami yun. Mga IP din yan, nagpaputok. Kasi hindi ko rin sila masisiparo kasi may mga IP dyan sa loob ng bayan ng Salara, saka itong Salaklak, Baludan. Kasi ngayong mga dating tao dyan na sila. Alangan naman sila palisin dyan kasi ano dyan kabuhayan nila. Siyempre kung anong batas dyan sa lugar nila, kung anong batas yung mga marunong dyan, siyempre sinusunod sila. Kasi kung lalabas sila dyan, maring habulin sila o kaya hindi na sila pwede makabalik doon. So kaya hindi ko rin sila masisi, Father, kung nandyan sila kasi dyan ang bahay nila, nandyan ang kabuhayan nila. Yan sana ang hanapan ng isang paraan na ang kaduray sana at saka Muslim Christian magkaisa ba, magkaunawan. Kasi kung may isa akong halimbawa, Father, ang bayo kung ito pag napunitan, hindi maayos sa barilan. Hindi pwede bala ng ambulance, ayos mo na. Magbili ka ng karayom at saka yung sinulid para maayos yung. Kasi may grants itong lugar eh. Kasi tungkol nga sa lupa. Kaya ayusin sana yan. Ayusin ng maayos kung ano yung karapatan ng isa, huwag naman agawin ng iba. Kasi kami, sa totoo lang kami mga IP, wala na kaming puntahan. Wala kaming pinangalingan kung dito kami. Ito lang kami. Kung minsan ang iba, kami ang sinisisi. Sinisisi kami dahil nga sa ang lupa ay puno ng mga Kristiyano. Hindi natin masabihin nga. Kasi kung sabihan, hindi naman kami nauna. Huli lang kami na biktima dahil nga sa kakulangan ng pag-isipan ng hala ang lupa sa amin. Huli lang kami. Una lang mga ibang tao din na biktima sa bilihan ng lupa. Kaya hindi nila kami sisihin kung bakit nakapabili. Minsan nagkasakit yung anak namin, kung ano-anong mga problema, una-una, di prenda ang lupa, hanggang sa pinatubo yung prenda, hanggang sa na-rimati ng lupa. Ang mensahe niyo sa gobyerno? Na sana mabigyan tutok itong problema dito sa Sitio Walawidang, tapos Nuling, Bakaluan, tapos Porowayag. Ang gusto namin, kung sino yung expert, mag-ayos ang problema, maayos na ito. Maayos yung pagkabahabahagi, mag-isa kami, magkaunawaan ng Kristiyano, Muslim, at saka kami, magkaunawaan, magbigayan ng ano. Pero ang mahirap lang kasi parang walang totoo sa amin. Parang sila lang may totoo. Kasi ang gusto namin mangyari ito, babaan talaga ng mga matataas na opisyal para maayos yung problema namin. Salamat naman po sa mga mararaming tumutulong sa amin, tulad ng RITS, Oxfam, saka sa CRS, tumutulong din sa amin, at sa katulad din ninyo, marami rin kayong natulong sa amin. Ang ginagawa lang namin sa mga farm namin, umaga aakyat kami doon, hapon naman pababa naman kami dito. Tapos kung may biglaan naman putukan doon, ay hindi na namin alam kung saan naman na kami magpasulok-sulok, magtakbo. Kaya nga hindi kami makabalik doon. Hindi talaga nila kami masisisi kung ganun talaga kami katakot at hindi kami agad-agad bumalik sa aming mga area dahil sa ang trauma talaga, ang masakit talaga isipin namin na ganun ang mga mangyayari sa aming buhay. Katulad na rin dung ine-strapping yung mga anak namin sa tabasan nila. Mga alas 9 nga umaga silang gina-strapping. Ang mga sugat-sugat sa mga mukha nila,
halos umiiyak ako, tingnan ko yung mga anak ko. Sa pagkarinig ko ng putok, agad ako nag-pray sa Panginoon Lord. Sabi ko, kung mga anak ko man yung gina-strapping nila, ikaw na lang bahala sa kanila. Ganun lang yung nasabi ko sa Panginoon. Pagka maya-maya hindi talaga mag-abot ng isang oras, nandyan na sila, mang, sabi nila, gina-strapping nila kami. Hindi ko talaga silang namalaya, nayakapin sila at umiiyak. Sabi ko, agad kayong pumunta sa barangay hall. Doon sila nagpunta sa barangay hall. Tapos, yun na, nagsimula na talaga hanggang ngayon, wala na talaga kami nagbalik-balik doon sa Waloidang. Sana makita ng gobyerno yung mga problema dito sa barangay Kuya para matapos-tapos na sana ito at makauwi na ang mga naapektuhan sa mga sityo na lugar. Lalo na yung Dakilwan talaga walang nalinis sa kanilang mga area. Kawawang-kawawa din sila. Tsaka ang naapektuhan dyan, Dakilwan, Nuling, and Waloidang talaga. Kahit nasabihin nila malayo daw ang Waloidang sa Dara, pero bakit nandyan ang putukan sa Waloidang? Yan ang tanong namin. Yun lang po.